Kabanata 2871. Walang kahit isang snowball na pagkakataon sa impyerno na hahayaan ni Dustin si Elder Reed na makaalis ng buhay sa laban na ito. Isang suntok na naman ang ibinibigay niya sa matanda mula sa malayo at napakalakas ng kanyang atake kaya naging alikabok ang mismong espasyong pinaglabanan nila. Sa isang kisap mata, bumulwak ang ulap ng dugo kung saan nakatayo ang kanyang katawan. Maging ang kanyang espiritual na kaluluwa ay ang tanging natitira sa kanya. Si Elder Reed ay nakahawak pa rin sa kamay ni Dustin. "Please, patawarin mo ako." Isang naghihirap na sigaw ang umalis kay Elder Reed habang siya ay sumisigaw sa ganap na takot at kawalan ng magawa. "I told you that I'd crush you into pieces myself." Walang imik na sabi ni Dustin habang nakatingin sa desperadong master. Kawalang ingat na pagkayem ng kanyang kamao. Lubusan niyang dinurog ang espiritual na kaluluwa ng kanyang bihag. "Napakalupit at napakatapang. Naglakas loob kang magbuhat ng kamay sa aming mga tao." Nabalot ng takot si Elder Orlando habang siya ay tumalikod sa pagtatangkang tumakas. Ang kanyang kalooban na lumaban ay dinurog ng pagpapakita ng walang hangganang kapangyarihan. Isang mapanghamong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Dustin nang humakbang siya patungo kay Elder Orlando at hinati siya sa madugong kalahati sa isang hampas lang ng kanyang palad. Parg! Ang hiyaw ng sakit at takot ni Elder Orlando ay umalangaw-ngaw sa kawalan. Inabot ni Dustin ang kanyang kamay na tumakip sa langit at kinuha ang mga dagwang piraso ng sirang katawan ng matanda. "This can't be. You just became a genuine immortal. How could you be this powerful?" Nabulunan si Elder Orlando. Nakulayan ang takot sa kanyang mukha. Kahit na magka-level sila, ang kapangyarihan ni Dustin ay lampas sa anumang naiisip niya. "Tama ang aking Panginoon tungkol sa mahiwagang magnetic mountain. Ang lakas ko sa pakikipaglaban ay tumaas ng husto." Tuwang-tuwang naisip ni Dustin sa sarili. Pumunta ka sa impyerno. Iyon ang lumabas sa mga labi ni Dustin habang malamig na nakatingin sa basag na anyo ni Elder Orlando. Hindi. Desperado na nagpumigla si Elder Orlando dahil ayaw niyang tanggapin ang resulta ng kanilang laban. Dahil siya ay isang tunay na immortal. Naisip niya na walang sino man sa universo na ito ang maaaring makipaglaban sa kanya. Ngunit narito siya, nasira at namamatay. Walang pag-aalinlangan. Dinurog ni Dustin ang kanyang kaluluwa at tiniyak na mananatili siyang patay. Nang maalis na niya ang dalawang elder ng Divine Sect, ibinuhos ni Dustin ang kanilang mga ari-arian at kinuha ang lahat ng kanilang mga kayamanan at anumang bagay na may halaga. Walang alinlangan na lahat ng mga koleksyon ng dalawang tunay na immortal ay mahalaga. "Sige, tapusin mo na ang negosyo mo." Ang boses ni Peterson ay umalangaw-ngaw sa loob ng Dustin Soul Sea. "Mag-ingat ka." Ang payat na matandang lalaki na naninirahan sa loob ng magulong kawalan ay nagsalita kay Dustin sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Yumuko si Dustin sa direksyon ng Celestial Palace at ang magulong kawalan. "Prinsesa Gracie, kailangan ko nang umalis." Inangat ni Dustin ang ulo para salubungin ang tingin ng prinsesa. "Tige lang." Nakangiting iginawad sa kanya ni Prinsesa Gracie. Isang tango lang ang ibinigay ni Dustin sa kanya bilang paraan para magpaalam sa kanya at sa isang hakbang. Nawala na siya. Sa ilang hakbang lang. Milyon-milyong milya ang nilakbay ni Dustin mula sa prinsesa. Ang kanyang espiritual na pakiramdam ay pinakawalan upang ibuhos sa sansinukob. Ilang saglit lang ay nadiskubre niya na ang Heavenly Majestic Pot ay nasa gitna pa rin ng pakikipaglaban nito sa 6 na Golden Immortal sa Star Cluster kung saan matatagpuan ang sangay ng Divine Sect. Taliwas sa inaasahan ni Dustin. Ang 6 na gininto ang Immortal ay nakakuha na ngayon ng mataas na kamay sa kanilang walang katapusang labanan. Gayunpaman, ang Heavenly Majestic Pot ay nanatiling magiting at puno ng fighting spirit. Walang paraan na mabilis itong masira. Nagkalat si Gore sa larangan ng digmaan mula sa lahat ng mga nilalang na baliw na pinatay. Sa kabuuan, nawasak na niya ang higit sa 800 mundo. Mabuti na lang at hindi siya nagmamadaling pumatay ng mga buhay na nilalang. Kailangan niyang tiyakin na walang makaliligtas. Bukod dito,
Mahirap kontrolin ang kanyang lakas at tiyaking sirain ang mga espiritual na kaluluwa ng kanyang mga biktima nang hindi nadudurog ang kanilang mga katawan. Na makabuluhang ginawa ang kanyang trabaho mas mahirap kaysa ito ay dapat. Ngunit ang matangkad na manipis na gintong immortal ng Divine Sect ay mas mabagal kaysa sa kanya. Sa bawat oras na pumasok siya sa isang mundo, kailangan niyang gamitin ang kanyang lihim na kasanayan upang lumunin ang dugo at laman ng mga residente ng mundong iyon. Kinailangan pa niyang huminto at sumipsip ng enerhiya mula sa napakalaking dami ng dugo at laman paminsan-minsan. Sa kabilang banda, pinatay ni Erwin at Commander Graves ang kanilang mundo kasama ang isang kawan ng mga bangkay na sundalo. Ang buong San Sinukob ay napuno ng mga iyak ng kalungkutan at sakit. Umulan ng makapal na pulang dugo sa bawat bahagi ng universo. Sa mga mundong natitira ay ang mga desperadong nilalang na nakipaglaban ng ngipin at kuko upang pangalagaan ang kanilang tahanan. Gaano man sila nagpupumiglas, ang katotohanan na ang kanilang mga kaaway ay mas malaki kaysa sa kanilang makayanan ay isang hindi nababagong katotohanan. Tisimulan ko sa Master ng Underworld. Nagpa siya si Dustin pagkaraan ng ilang sandali nang lubos niyang nasuri ang kasalukuyang sitwasyon. Alam niya na si Gore ng Underworld ay walang alinlangan na pinakamakapangyarihan sa mga mananakop. Mas mabuting magsimula si Dustin sa pinakamalakas na kalaban. Nang makapagdesisyon na siya, agad siyang tumakbo patungo sa lugar kung saan alam niyang naroon si Gore. Ang aura disguising skill ay nagpawala kay Dustin sa paningin at pinatahimik ang kanyang paghinga sa sinumang makakarinig nito. Si Gore ay isang powerhouse at mas malakas pa kaysa sa 7 gintong immortal ng Divine Sect. Kahit si Dustin ay hindi sigurado kung kaya niyang talunin si Gore. Ito ang dahilan kung bakit may sensinang nagplano si Dustin ng sorpresang pag-atake sa kanya. Walang sino man sa universo ang nakakakita kay Dustin dahil sa kanyang husay. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanyang superior na pag-unawa sa mga batas ng kalikasan at sa kanyang mataas na cultivation base na nagpapahintulot sa kanya na maging invisible gamit ang aura disguising skill. Maya-maya, maingat na nilapitan ni Dustin ang bahagi ng universo kung saan lumaban si Gore. Si Gore ay lumulutang sa labas ng isang mundo na may gutom na tingin sa kanyang mga mata. Sa isang ngiti, iniskan niya ang mundo sa kanyang harapan gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Hindi pa siya tunay na naglulunsad ng isang pag-atake ngunit ang kanyang napakalaking bangkay na miasma ay bumaha na sa mundo. Bumagsak ang mga bundok na may nakabibinging dagandong at ang lupa ay nabasag kasabay nito. Dahilan upang mawala ang mga ilog sa loob ng lupa. Ang lahat ay nahulog ng walang tigil na parang ang mundo ay gumuho sa kanyang sarili at papalapit sa kanyang wakas. Hindi mabilang na mga nilalang ang tumakbo sa paligid na parang mga walang ulo na manok. Sumisigaw para sa kanilang buhay na parang may darating upang iligtas sila. Halika, mamamatay ako kasama mo. Ang malalakas na magsasaka ay sunod-sunod na pumailan lang sa langit habang nakataas ang kanilang mga sandata. Hindi nagtagal ay natakpan ng araw ang napakatinding miasma ng bangkay at sumugod sa kanila. Nababalot ng makapangyarihang miasma ng bangkay. Ang mga master ay napahiyaw sa sakit at bumagsak sa lupa na parang bumabagsak na mga bituin. Ang mga mahihinang ito ay medyo kawili-wili. Napuno ng excitement ang mga mata ni Gore habang nakatingin sa inosenteng pagdurusa habang pilit silang nagpupumiglas at lumalaban. Matapos lumabas ang malamig na mga salita sa kanyang mga labi, iniunat niya ang kanyang kamay sa mundo. Lumitaw ang mga pitch black runes mula sa kanyang napakalaking kamay. Kahit saan niya ituro ang kanyang kamay ay namumukadkad ang mga marahas na pagsabog na parang nakamamatay na mga bulaklak at ang mga ulap ng enerhiya ay sunod-sunod na pumailan lang sa hangin. Ang universo ay para sirain ang ating mundo. Napuno ng kawalan ng pag-asa ang lahat ng nilalang dahil ang tanging nagawa nila ay lumuhad sa lupa. Nanginginig sa takot sa kanilang nalalapit na kamatayan. Dustin prowled palapit kay Gore. Ikaw anak ng isang asong babae. Ikaw ay tiyak na mapapahamak. Nagmura si Dustin nang makita niya kung paano pinatay ni Gore ang mga inosenteng nilalang. Ha! Biglang huminto si Gore sa kanyang mga aksyon at tumingin sa paligid niya. Tila may naramdamang mali. Naramdaman niya ang malakas na hangarin ng pagpatay ni Dustin. Ngayon na ang pagkakataon ko. Napaisip si Dustin.
Sa isang pitik ng kanyang kamay. Tinawag niya ang mahiwagang magnetic mountain at itinutok sa ulo ni Gore. Haha! Amir, nobody dares to surprise me like this. Pathetic. Ito ay hindi gagana. Hindi ko na kailangan pang iwasan ang mga mababang suntok mo. Hindi mo ako magagawang saktan. Kunin pa ang buhay ko. Sabi ni Gore na may mapanghamong nguso nang maramdaman niya ang presensya ni Dustin. Iniunat niya ang kanyang kamay upang mapaglabanan ang mahiwagang magnetic mountain. Sa mga tuntunin ng nakakatakot na lakas, siya ay hindi matatalo. Ang mga nilalang sa sansinukob na ito ay napakahina at mahina na kaya niyang wakasan ang milyon-milyon sa kanila sa isang tibok ng puso. Nasaan man sila, kaya hindi niya sineseryoso ang bagong attacker na ito. Hindi man lang siya threat. Sa ilalim ng bidding ni Dustin, ang mysterious magnetic mountain ay naglabas ng nakakasilaw na liwanag. At lumikha ng malalakas na mahiwagang magnetic field na kumalat at pumapalibot kay Gore. Siyam na patak ng celestial star water ang sumabog mula sa mysterious magnetic mountain at binaril sa ulo ni Gore. Sa isang iglap, nagsimulang gumuho at sumabog ang espasyo sa paligid ng Gore. Pagkatapos ng napakalaking pagbaluktot ng paligid, ang isang malaking lugar ng espasyo ay naging kawalan. Nakakabingi ang katahimikan at nagpanteng ang tenga. Ang siyam na patak ng celestial star water ay tumimbang ng labis na hindi kayang tiisin ng espasyo ng sabay-sabay. What the hell is this? Damn it! Nagulat si Gore nang makitang hindi siya makagalaw ng malaya. Pinilit niyang itaas kahit isang daliri pero hindi niya magawa. Pagkatapos, naglabas si Dustin ng isa pang trump card. Ang Eye of the Ghost Dom Ancestor. Kamakailan lang. Nakarating lang siya sa genuine immortal realm. Higit sa lahat, nakuha niya ang omnipotent immortal stone at ang Flower of Law. Bilang resulta, hindi lamang makabuluhang bumuti ang kanyang pisikal na lakas. Ang kapangyarihan ng Eye of the Ghost Dom Ancestor ay tumaas ng husto. Ang payat at matandang lalaki sa magulong kawalan ay minsan nang nagsabi kay Dustin na ang mata ng Ghost Dom Ancestor ay tatubo kasama niya. At tama siya, sa pagitan mismo ng mga kilay ni Dustin. Lumitaw ang Eye of the Ghost Dom Ancestor at bumukas. Halos kaagad. Ang malamig na sinag ng liwanag ay lumabas mula rito. Ang temperatura ay bumaba ng husto, na nagpapadala ng lahat sa ganap na kadiliman. What the hell? Bakit may mata ka kay Tombay? Natarante si Gore nang maramdaman niya ang aura na ibinubuga ng Eye of the Ghost Dom Ancestor. Pinilit niyang itago ang takot ngunit ang nanlalaki niyang mga mata at ang panginginig ng boses ay nagtaksil sa kanya. Dahil mula sa underworld, alam na alam niya ang tungkol sa lahi ng Tombay at kung paano nila pinamunuan ang Ghost Dom. Ang Ghost Dom ay isa sa pinakamakapangyarihang mundo sa buong underworld. Ang lahi ng Tombay ay isinilang upang sugpuin ang mga masasamang espiritu mula sa underworld. Naapektuhan ng mysterious magnetic mountain at ng Eye of the Ghost Dom Ancestor. Hindi nakapokus si Gore. Nakatayo siya. Puno ng takot ang mukha. Nasaan na ngayon ang yabang mo? Bastos na anak ng asungot. Tapos ka na. Umungol si Dustin. Ipinatawag niya ang Divine Polarity Swords. At sa isang iglap ay lumitaw ang isang malaking itim at puting bilog at dumaan sa buong universo. Ang mga espada ay nagbagong anyo sa hindi kilalang isda at ang matingkad na isda at ang dalawa ay lumangoy patungo sa ulo ni Gore. Gutom na mapunit ito sa kanyang katawan. Habang nakalayo si Gore, sumugod si Dustin na may hawak na espada sa kanyang kamay. Inipon niya ang lahat ng kanyang lakas upang makakilos siya ng napakabilis. Pagkatapos ay iwinagayway niya ang kanyang espada upang pugutan ng ulo ang kanyang kalaban. Buong lakas, ibinaba ni Dustin ang kanyang espada. At sa isang iglap, isang malakas na putok ang bomb alot sa buong lugar. Napakabilis ni Dustin kaya wala ng oras si Gore para iwasan ang kanyang mga pag-atake. Pilit niyang sinubukang bumalik sa fighting mode ngunit nababalot siya ng mga galaw ni Dustin. Ang tanging naramdaman niya ay hindi maipaliwanag na sakit. Walang kaalam-alam si Dustin kung ilang beses na siyang umindayog sa kanyang kalaban. Pero isa lang iyon sa mga galaw ni Dustin. Ang anim na bathala ay nagmadaling lumabas sa kanyang katawan. Ginawa nila ang sarili nilang iba't ibang lihim na kakayahan para atakehin ang ulo ni Gore na para bang isa lang siyang target ng pagsasanay.
Nakatayo lang doon si Gore na parang walang kwentang totem pole. Ang demonyong avatar ni Dustin ay iwinagayway din ang diabolic killing needle nito sa katawan ni Gore. Parg! Walang hiyang mahina. Layuan mo ako. Sa wakas ay hindi na nakayanan ni Gore ang sakit. Napakaraming beses na siyang tinamaan sa maikling panahon. Dahil sa mga pag-atake ng Mysterious Magnetic Mountain at ng Eye of the Ghost Dome Ancestor. Hindi niya nagawang lumaban. Hindi nagtagal. Ang kanyang buong katawan ay puno ng mga sugat at pasa. Ang malalaking piraso ng laman ay nilaslas at ang itim na dugo ay bumulwak na parang out of control fountain. Bago masuri ni Gore ang kanyang mga sugat, isang hiwa sa kanyang ulo ang nagsimulang pumutok. Sisubog na sana ito. Timula sa noo niya. Pop unit sa gitna, dahil walang ideya kung paano ito pipigilan. Nakita ni Gore ang paglaki ng refleksyon ng kanyang ulo mula sa hindi nakikitang presyon sa loob ng kanyang ulo. Tapos ganon-ganon na lang. Hinay pa ng ulo niya na nagkalat ang utak sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, hindi ito nagtapos doon. Ang walang ulo niyang katawan ay nagsimulang manginig at dumagundong at nagsimulang sumabog. Ang dugo at mga buto ay sumabog sa hangin. Habang ang kanyang mga organo ay nakakalat sa lahat ng direksyon. Damn you to hell, you bastard weakling. This is not over. Kung ano man ang ginawa mo para saktan ako ng ganito. Babalik ako para sa paghihiganti ko. I won't let you off the hook for this. You can carve it in stone. Histeryosong napaungol si Gore. Bumalik ka dito, duwag ka. Matigas na sabi ni Dustin nang makitang nakatakas ang espiritual na kaluluwa ni Gore. Itinuro niya ang direksyong iyon. At ang mahiwagang magnetic mountain ay lumipad patungo sa espiritual na kaluluwa na tumatakbo. Ang espiritual na kaluluwa ni Gore ay nagtamo rin ng malubhang pinsala sa ilalim ng pag-atake ni Dustin. Hindi siya makalayo sa pinakamainam na bilis. Parg! You can't kill me. I was supposed to snuff the life out of you with my own hands. Paano ako napunta sa ganito? I swear. I will. Ang espiritual na kaluluwa ni Gore ay hindi nagawang tapusin ang kanyang mga salita. Siya ay nadurog at nadurog ng mahiwagang magnetic mountain. Ang makapangyarihang Panginoon ng underworld na ito ay bumagsak sa isang hindi kagalang-galang na paraan. Nag-aalala si Dustin na hindi tuluyang nawasak ang kaluluwa ni Gore. Kaya ginamit niya ang Eye of the Ghost Dome Ancestor para i-scan ang lugar sa loob ng 10-10 milyong milya. Malamig na sinag ng liwanag na lumabas mula sa mata. Umilos siya gamit ang kanyang mga kamay at ang Mysterious Magnetic Mountain ay ipinadala na lumulutang sa hangin. Na lumilikha ng mga mahiwagang magnetic field na tumpak na matutukoy ang lahat ng bagay sa universo. Ang mga master na tulad ni Gore ay karaniwang natututo ng maraming lihim na paraan ng pagpapanatiling buhay. Kaya hindi kumbinsido si Dustin na siya ay ganap na patay. Oo nga, hindi nagtagal ay naramdaman ni Dustin ang espiritual na enerhiya ng kaluluwa ilang milyong milya ang layo mula sa kanya. Itinuro niya ang direksyong iyon. At ang mahiwagang magnetic mountain ay lumipad patungo sa umuurong na espiritual na kaluluwa sa bilis ng kidlat. Sa isang matinis na sigaw. Isang fragment ng espiritual na kaluluwa ni Gore ang muling nadurog. Nakakita pa rin si Dustin ng libo-libong mga fragment na natitira sa espiritual na kaluluwa ni Gore at sinira niya ang bawat isa sa kanila. Ang mata ng Ghost Dome Ancestor ay may kakayahang pigilan ang masasamang espiritu. Iyon ang dahilan kung bakit hindi makatakas sa mata ang mga natitirang espiritual na mga fragment ng kaluluwa ni Gore. No way. What the fuck? I can't die in this backward universe. No. No. Umalangaw-ngaw ang dagandong ng galit ni Gore bago nadurog ang kanyang huling espiritual na kaluluwa. Kung walang ni isang anino na bubuhayin. Ang Panginoon ng Underworld ay talagang patay na para sa kabutihan. Lumulutang sa hangin. Pumikit si Dustin habang nakahinga siya ng maluwag. Sa wakas ay inalis ko ang pinakamalakas na mananalakay. Pagkatapos, kumidlat at kumulog. Isang malakas na buhos ng ulan ang bumuhos sa bawat sulok ng universo. Ito ay tubig ulan sa oras na ito at hindi ang nakakakilabot na dugo tulad ng dati. Ang mabigat na agos ay naghugas ng dugo sa lupa at ginawang mas malinis ang hangin.
na sumisimbolo ng isang bagong pag-asa at isang bagong panimula. Ito ay tiyak na salamin ng kalooban ng sansinukob. Napakaraming nilalang ang napatay ni Gorr, na nagpagulo sa universo. Ang kanyang kamatayan ay bahagyang pinawi ang galit ng sansinukob. Sa parehong oras na iyon, sa Underworld, Sir, bad news. Patay na si Gorr. Ang kanyang spiritual soul tablet ay sumabog ngayon lang. Isang boses na nanginginig sa takot ang umalangaw-ngaw sa bulwagan ng isang madilim na palasyo. Paano nangyari ito? Iyon ay isang mahinang universo lamang. Paano tayo mawawala ng napakaraming lalaki doon? Kailangan kong makarating sa ilalim nito. Isang mahina at malalim na dagandong. Tulad ng isang mapurol na kulog. Ang umalangaw-ngaw sa loob ng madilim na palasyo. Ang bigo at balisang boses ay umabot sa bawat sulok ng Underworld. Natigilan ang lahat sa anumang ginagawa nila habang umuuga ang lupa at umaalingaw-ngaw ang mga pader. Ang ilang mga bato ay kumawala mula sa mga kisame sa itaas at nahulog sa masasamang espiritu sa ibaba. Pagkatapos, dalawang sinag ng liwanag ang bumaril mula sa palasyo at umabot sa kailaliman ng kawalan. Ang diameter ng ilaw ay 10 milyong milya. Ito ay isang nakakatakot na eksena. Itinago ni Dustin ang mga kayamanang naiwan ni Gorr matapos siyang patayin. Pagkatapos ay inilabas ni Dustin ang kanyang espiritual na pakiramdam upang galugarin ang lahat ng sansinukob. Ang Heavenly Majestic Pot ay nasa isang matinding labanan laban sa 6 na gintong immortal ng Divine Sect. Ang mga banal na kapangyarihan ng mga gintong immortal ay pinilit ang Heavenly Majestic Pot na umatras. Isang hakbang pagkatapos ng isa pa. Ngunit naniniwala si Dustin na maaari pa rin itong humawak ng sarili laban sa makapangyarihang mga kalaban nito kahit sandali. Pagkatapos ng lahat, ang Heavenly Majestic Pot ay minsan ay may napakataas na antas ng paglilinang. Bagamat ang kapangyarihan nito ay bumabalik, taglay pa rin nito ang mga lihim na kasanayan at mga batas ng kalikasan na nagpalakas sa kanya noon. Ito pa rin ay isang puwersa na dapat isaalang-alang. Well, ikaw ang susunod kong target. Sa kanyang malakas na espiritual na kahulugan. Natagpuan ni Dustin ang matangkad, manipis na gintong immortal ng Divine Sect. Ang matako na gintong immortal ay ginagamit ang kanyang lihim na kasanayan upang lumunin ang laman at dugo ng bawat nilalang sa isang tiyak na mundo upang masiyahan ang kanyang walang katapusang gutom. Umalangaw-ngaw sa buong mundo ang kahabag-habag na iyak habang isa-isang pinapatay ang mga nilalang. Samantala sa kabilang panig ng universo, pinamunuan ni Erwin at Commander Graves ng Underworld ang kanilang hukbo upang sirain ang Star Cluster at pumatay ng hindi mabilang na tao. Inayos ni Dustin ang kanyang espiritual na kahulugan sa gintong immortal at pagkatapos ay ginamit ang kanyang omnipotent lightness para sumugod. Sa pagpapabuti ng kanyang cultivation level, ang omnipotent lightness ni Dustin ay mas mabilis kaysa dati. Kasabay nito, ginamit niya ang aura disguising skill upang itago ang kanyang presensya habang naglalakbay siya sa universo sa bilis na napakabilis ng kidlat. Ilang sandali pa, pumasok si Dustin sa mundo kung saan nananatili ang gintong immortal. Haha! Isang matalinong desisyon na pumunta sa universo na ito. Ang lugar na ito ay puno ng laman at dugo. Pagkatapos kong ubusin ang mga ito, ang aking kakayahan ay tiyak na mag-i-improve sa mas mataas na antas. Kung gayon, walang sino man sa Golden Immortal Realm ang makakapantay sa aking lakas. Ang gintong walang kamatayan ay baliw na nilalamon ang laman at dugo ng bilyon-bilyong nilalang sa kaliwa't kanan. Nagpakawala ng mapang-uyam na tawa habang naliligo sa dugo ng mga pinatay niya. Walang nakakaalam kung ilang nilalang na ang napatay niya. Bamaha ang dugo sa lupa at nabahira na ngayon ng pula ang langit. Tila ang apocalypse ay nakalagay sa mundong ito. At walang sino man ang makakapigil dito. Anak ka naman. Umalangaw-ngaw ang galit at galit sa loob ni Dustin nang makita niya ang nangyayari sa mundong ito. Nang walang sandali, sumugod siya sa mundo at naglunsad ng padong pag-atake sa gintong immortal. Boom! Ang mahiwagang magnetic mountain ay nagmamadaling lumabas. Naglalabas ng libo-libong sinag ng mahiwagang magnetic light, na pumapalibot sa gintong walang kamatayan. Ang 9 na patak ng Celestial Star Water ay lumabas sa tulong ng Mysterious Magnetic Mountain.
Naglabas sila ng isang kakila-kilabot na enerhiya ng gravity. Na napakalakas na ang espasyo sa paligid ay nagsimulang gumuho sa sarili nito. Sino yun? Magwala ka. Habang ang gintong walang kamatayan ay masayang lumalamon ng laman at dugo. Bigla niyang naramdaman ang bigat ng libo-libong bundok na nagpapasan sa kanya. Nagalit ito sa lalaki. Pupunta ako para patayin ka. Biglang sumulpot at umungol si Dustin na hindi pa rin nakikita. Pumunta ka sa impyerno. Nang walang ibang salita, si Dustin at ang kanyang demonyong avatar ay sumugod sa gintong immortal ng walang respeto. How dare you attack me? Papatayin kita. Ang gintong walang kamatayan ay umungal pabalik sa galit. Nagluwa siya ng maraming dugo na kinain niya at ginawang isang malaking kamay na pula ang dugo na sinusubukang hawakan si Dustin. Bang! Bang! Sumabog ang kalawakan kung saan man pumunta ang higanteng kamay na pulang dugo. Parehong naging magulo ang espasyo at oras dahil sa napakalaking kapangyarihan ng higanteng kamay. You are just a human boy. Humph! I will torture you in cruelest way. Itinoon ng Golden Immortal ang kanyang mga mata kay Dustin na may mabangis na tingin. Biglang bumukas ang Eye of the Ghost Dumb Ancestor sa pagitan ng mga kilay ni Dustin. Nagpadala ito ng 10,000 sinag ng malamig na liwanag patungo sa mga mata ng gintong immortal. Ano ito? Ang gininto ang immortal ay kumikislap habang ang kanyang espiritual na kaluluwa ay sinisipsip ng malamig na sinag ng liwanag. Tinundan ni Dustin ang pag-atake sa pamamagitan ng pagturo sa higanteng kamay na pulang dugo. Pagkatapos ay binasag ng mahiwagang magnetic mountain ang kamay at ipinagpatuloy ang pagsulong nito patungo sa gintong immortal. Samantala, ang 9 na patak ng Celestial Star Water ay patuloy na bumagsak mula sa langit at pinigilan ang gintong immortal sa napakalaking bigat nito. Mamatay! Si Dustin at ang demonyong avatar ay sumugod ng magkasama. At gumamit ng iba't ibang mga lihim na kasanayan upang salakayin ang gintong immortal. Parg! Ang gintong walang kamatayan ay napaungol sa sakit. Hindi siya kasing lakas ni Gore. At pagkatapos na dumanas ng napakaraming pag-atake, ang kanyang katawan ay natatakpan ng malagim na mga sugat. Puff! Pinutol ni Dustin ang kanyang ulo. Hinawakan ito sa kanyang kamay. At itinaas. Walang tigil. Ako ay mula sa Divine Sect. Kung papatayin mo ako, ikaw ay walang katapusang hahabulin hanggang sa dulo ng sansinukob at hindi sila titigil hanggat hindi ka namamatay. Ang kapangyarihan ng ating Divine Sect ay ganap na lampas sa may isip mo. Huwag kang makulit. Nagmamakaawa ang Golden Immortal na may bakas ng gulat sa kanyang boses. Ha! Gusto ko lang patayin ang lahat ng miyembro ng Divine Sect. Hindi nagpatinag si Dustin. Itinuro niya ang gintong immortal. At ang mahiwagang magnetic mountain, na napapalibutan ng 9 na patak ng Celestial Star Waters, ay mabilis na lumipad. Please spare my life. Ayoko pang mamatay. Tapagtingin sa mahiwagang magnetic mountain na lumilipad patungo sa kanya. Ang gininto ang immortal ay tuluyang nawala sa kanyang katahimikan. Naiiyak siyang nagsusumamo sa awa ni Dustin. Natatakot siya sa mahiwagang magnetic mountain. Dahil sa pressure na nagmumula sa mysterious magnetic mountain at sa 9 na patak ng Celestial Star Water. Hindi siya nakagalaw. Sunod-sunod na suntok ang natamo niya mula kay Dustin. Hindi niya maalala kung ilang laman at dugo ng nilalang ang kanyang nilamon sa kanyang buhay. Ngunit ang pagharap sa kamatayan ng unang pagkakataon na tunay siyang nakaramdam ng takot. Gusto pa niyang mabuhay. Gayunpaman, hindi siya binitawan ni Dustin. Puff! Ang ulo ng gintong immortal ay naduraj kasama ng kanyang espiritual na kaluluwa ng mahiwagang magnetic mountain. Tingnan mo, patay na ang demonyong iyon. Napatay na. Mukhang naligtas na tayo. Ang lalaking iyon ay tila si Leader Dustin ng Immortal End World. Oo, yun ay walang iba kundi si Leader Dustin. Minsan ko na siyang nakita. Nagsimulang maghiyawan at magsaya ang mga nakaligtas na nilalang nang makitang napatay ni Dustin ang gintong immortal. Lahat ng nilalang ay umiyak sa tuwa. Si Leader Dustin talaga yan. Tara, pumunta tayo para magpasalamat kay Dustin. Siya ang tagapagligtas ng ating mundo.
Ang mga natitirang magsasaka ay lumipad sa hangin at isa-isang lumapit kay Dustin. Salamat sa pagligtas sa buhay ko, Leader Dustin. Isa-isa silang lumuhad sa ere at tumingin kay Dustin ng walang hanggan na pasasalamat. Bumangon ka na. Ligtas ka na ngayon. At maaari mong simulan na muling itayo ang iyong tahanan. Mula ngayon, magkakaroon ng mapayapang panahon sa sansinukob na ito. Inaliw ni Dustin ang mga nakaligtas na ito sa mahinang boses na kasing lamang niya. Sa isang tiyak na kumpol ng bituin. Ang mga grupo ng mga sundalong bangkay ay umaatake at pumapatay ng hindi mabilang na mga inosente at walang magawang nilalang. Ang bangkay na miyesma na ibinubuga ng mga sundalong bangkay ay pumuno sa hangin at kumalat sa bawat mundo. Ang nakamamatay na hangin na ito ay nagpang-inig sa bawat nilalang sa takot. Sa lahat ng nangyayari, makikita ang isang binata na komportableng nakaupo sa isang itim na kalisya. Bumungad sa kanyang mga mata ang kasamaan at kasiyahan habang nakikita ang bawat nilalang na namamatay sa kanyang harapan. Sa bawat dugong anak sa lupa, mas lalong lumaki ang masamang ngiti sa kanyang mukha. Siya ay maganda. Ang kanyang makinis na balat at ang kanyang perpektong mukha ay nagpamukha sa kanya na medyo pambabae. Ang binatang ito ay si Irvin ng Underworld. Prinsipe Irvin. Ang misyon ng Pangangaso ay dapat na matapos sa lalong madaling panahon. Nagsumbong si Commander Graves habang katabi si Irvin. I see. Maging si Gore ay pumunta rito ng personal para tumulong dito. Kung ako ay mabaigo sa pagkakataong ito, ako ay magiging katatawanan sa buong mundo. Isang mayabang na ngiti ang isinagot ni Irvin. Bakit ang tagal nito? Move faster. Utos niya sabay indayog ng kamay. Nang marinig ito, binilisan ng lahat ng mga bangkay na sundalo ang kanilang pagkilos at nagmarcha pasulong upang sugpuin ang natitirang oposisyon. Huwag kang susuko. I destroy this damn bulok na piraso ng crap. Lahat ng natitirang nilalang sa Star Cluster ay sumigaw at buong tapang na lumaban para ipagtanggol ang kanilang tahanan. Gayunpaman, ang hukbo ng Underworld ay napakalakas na walang mga tropa sa alinman sa mga mundong iyon ang nakalaban sa kanila. Mahigit 500 lalaking nakasuot ng itim ang namumuno sa mga kumpanya ng mga bangkay na sundalo. Ang bawat isa sa mga lalaking ito ay nasa antas ng mga ninuno ng sekta na sapat na makapangyarihan upang sirain ang lahat ng mundo sa isang kumpol ng bituin. Sa pamumuno ni Irvin, nanginginig sa takot ang buong sansinukob sa harap ng hukbo ng mga sundalong walang talo. Saan man sila magpunta, wala silang iniwan na nakaligtas. Ang bawat mundo ay kinulayan ng pula ng dugo ng mga minasaker na biktima. Naiwan ang lugar na walang kahit isang kaluluwa na makikita. Ang kanilang kalupitan ay walang limitasyon habang sila ay patuloy na nakikipagsapalaran sa susunod na mundo kung saan sila ay magdudulot ng panibagong trahedya. Galit at hinanakit ang huling bagay sa isipan ng bawat nilalang na pinatay hanggang sa mamatay. Patuloy silang nagtatanong kung bakit nangyari sa kanila ang isang kakilakilabot na bagay. Di nagtagal. 2 sinag ng mga light column na inilabas ng pinuno ng Underworld ang nag-scan sa bawat sulok ng universo. Habang patuloy niyang sinusuri ang bawat bahagi ng universo, pinaliwanagan ng mga light column ang lugar kung saan pinatay ni Dustin si Gore. Sa sandaling nakita niya ito, ang pinuno ng Underworld ay nagawang i-replay at masaksihan ang labanan na nangyari sa pagitan ni Dustin at Gore. Sa huli, itinoon niya ang paningin kay Dustin at sinukat siya. Nagkataon namang nakaramdam si Dustin ng nakakakilabot na lamig sa kanyang gulugad na para bang may binuhusan siya ng malamig na tubig. Nakatayo sa ilalim ng mga ilaw. Pakiramdam niya ay hinuhubaran siya at nabubunyag ang lahat ng kanyang sikreto. Nakakadiri ito. Napasigaw si Dustin sa kanyang iniisip dahil hindi niya maipaliwanag ang nangyayari. Biglang umalangaw-ngaw ang isang mabangis na tawa sa soul ni Dustin. Pagkatapos ay kumalat sa buong mundo ang isang umaalo na miyesma ng bangkay. Daan-daang milyong bulok at nakakakilabot na mga bangkay ang lumitaw at nagsimulang nguyain at punitin ang kanyang soul sea. Pagkaraan ng ilang sandali, lahat ng uri ng mga multo at nilalang mula sa Underworld ay lumitaw at umatake sa espiritual na kaluluwa ni Dustin. Para siyang kinaladkad sa ilalim ng lupa at inilibing ng buhay. Tatakot at galit, nagpakawala si Dustin ng dagandong.
Sa susunod na sandali, ang espiritual na puno sa kanyang soul sea ay nagsimulang gumalaw. Ang mga sanga nito ay kumalat sa lahat ng direksyon at nagpakawalan ng napakalaking kapangyarihan upang supilan ang mga mananakop. Sa proteksyon ng espiritual na puno, wala sa mga masasamang nilalang ang nakalapit sa espiritual na kaluluwa ni Dustin. Habang pilit na humihinga si Dustin, lahat ng malaimpyernong nilalang na sumalakay sa kanyang soul sea ay naglaho sa manipis na hangin. Nawala ang mga light column, at natigil ang pagbabantay ng pinuno ng underworld kay Dustin. Pinatay si Gore nitong binata. Ang brat na iyon ay nakarating na sa genuine immortal realm sa murang edad. At nagawa pa niyang ilabas si Gore. Anong klaseng kapangyarihan pa kaya ang tinatago niya? Ang pinuno ng underworld ay bumulong sa pangamba. Ano iyon? Sa wakas ay nakapagsalita na si Dustin pagkatapos ng kanyang nakasalubong. Kung ano man iyon, ito ay dapat na sanhi ng isang mabigat na pag-iral. Tinubukan ni Dustin na i-compose ang sarili habang ang mga sinag ng mga light column ay tuluyang naglaho. Yung muntik na akong patayin gamit ang mga light column na iyon. Siya ay dapat nakapansin-pansing makapangyarihan. Ngunit, sa ganoong uri ng kasanayan at kalikasan, ito ay dapat na isang tao mula sa underworld. Pagtatapos ni Dustin habang inaalala ang mga nilalang na sumalakay sa kanyang soul sea. It's such a disgrace. You better get out of this universe while you have the chance because I'll be hunting you down where you are. Tapos ka na kapag nakuha na kita. Tigaw ni Dustin sa malamig na boses habang mahigpit na nakatingin sa direksyon kung saan nanggaling ang mga light column. Dahil alam niyang malinaw na maririnig ng sino mang gumawa nito sa kanya ang kanyang mga salita. Kusa siyang sumigaw. Pagkatapos, sa isang segundo, tumungo si Dustin sa star cluster kung saan naroon ang mga bangkay na sundalo. Dala ang kanyang mapaghiganting espiritu. How dare he speak to me that way? Ako ang pinuno ng underworld. Ang pinuno ng underworld ay sumigaw na may galit na mukha. Bagamat gusto niyang patayin si Dustin, hindi siya naglakas loob na hawakan siya dahil sa sinaunang kasunduan sa kapayapaan. 1/3. Alam niya ang malalang kahihinatnan ng paglabag sa nasabing kasunduan. Hindi maisip na mabilis ang takbo ni Dustin. Ilang saglit lang ay nakarating na siya sa kanyang destinasyon. Kamakailan, pinunasan ni Irvin at Commander Graves ang ilang star cluster gamit ang mga bangkay na sundalo. Nasira nila ang ilang daang mundo sa kabuuan. Galit na tumitig ang mga mata ni Dustin sa mga bangkay na kawal nang makita niya sila sa malayo. Nabaluktot ang mukha niya sa galit habang papalapit sa kanila. Iniunat ni Dustin ang kanyang malalaking kamay at tinakpan ang buong kalangitan. Biglang lumipad ang buhangin at mga bato sa hangin. Hinablot niya ang 10,000 bangkay na sundalo at dinurog silang lahat sa lugar. Pagkatapos, lumabas sa kanyang katawan ang mahiwagang magnetic mountain. Naglabas ito ng mga nakakasilaw na ilaw at lumikha ng mahiwagang magnetic field sa buong mundo. Nasunog at naging abo ang bawat bangkay na nahawakan ng mga bukid. Sa isang iglap lang, madaling durugin ni Dustin ang mahigit 100,000,000 bangkay na sundalo. Tino lang ang lalaking ito. Kinilig sina Irvin at Commander Graves sa nakakakilabot na eksenang nilikha ni Dustin. Wait and see, sabi ni Dustin sabay ngisi kay Irvin. Nalaman na ni Dustin ang kanyang pagkakakilanlan. Isinaaktibo ni Dustin ang omnipotent lightness at tumawid ng higit sa 10,000,000 milya sa isang hakbang. Sa sumunod na segundo, nakalutang siya sa harap ni Irvin na nakaupo sa isang itim na kalisya. Madaling nakilala ni Commander Graves si Dustin. Sa kabila ng nagbabadyang takot sa binata, inipon niya ang buong lakas ng loob at tumayo sa harapan ni Irvin. Dustin of the Immortal End World. Hindi mo kakausapin si Prinsipe Irvin ng ganyan kabastos. Matigas na sigaw ni Commander Graves. Mabilis siyang sinagot ng nagliliyab na kamao ni Dustin at ng mahiwagang magnetic field. Laking gulat ng commander sa suntok na tumama sa kanyang mukha. Naramdaman ang mahiwagang magnetic field. Mabilis niyang inayos ang sarili at naghanda na lumaban. Ngunit habang ang commander ay sumusugod kay Dustin, nakaramdam siya ng takot matapos makarinig ng nakakabinging tunog.
Ang sumunod na nakilala niya ay nasira na ni Dustin ang lahat ng bahagi mula sa kanang bahagi ng kanyang katawan. Ibinaba ni Dustin ang dalawang gintong immortal. Si Commander Graves ay nasa antas lamang ng isang tunay na immortal, walang paraan na siya ay magiging kapareha sa kasalukuyang estado ni Dustin. Si Dustin ay pumailan lang ng ilang milya sa itaas ng Commander, sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay. Ang mahiwagang magnetic mountain ay biglang bumagsak mula sa langit at lubos na nadurog ang Commander sa isang maliit na lilam ng dugo. Then in a blink of eye, muling lumitaw si Dustin sa harap ni Irvin at hinawakan ito sa leeg. "Ikaw," bulong ni Irvin sa takot at gulat. Bagamat siya ay may marangal na katayuan, siya ay nasa antas lamang ng ninuno ng sekta. Pinuhat ni Dustin si Irvin mula sa kalisya at tinitigan siya ng walang pakialam na mga mata. "Bitawan mo si Prinsipe Irvin ngayon din." Maraming lalaking nakaitim na damit sa di kalayuan na sabay-sabay na sumigaw. Pagkausap pa lang nila ay agad silang tumakbo papunta kay Dustin. Ang mga lalaking iyon ay nasa antas ng mga ninuno ng sekta. Palibhas ay mga may kakayahang subordinate ni Irvin. Naroon sila para iligtas siya. Walang sino man sa kanila ang magdadalawang isip na gawin ang anumang bagay para kay Irvin. Kahit na sinadya nito na isakripisyo ang kanilang sarili. Boom! Nag-concentrate si Dustin sa malalim na pag-iisip. Biglang lumitaw ang mahiwagang magnetic mountain at lumipad pasulong. Nakabitin sa hangin. Lumikha ito ng nakasisilaw na misteryosong magnetic field na kumalat sa malayo at malawak. Sa sandaling sila ay tamaan ng mahiwagang magnetic field. Ang mga lalaking nakasuot ng itim na damit ay sunod-sunod na sumabog. Tumalsik ang laman at dugo sa paligid at napuno ng amoy ang hangin. Ang mahiwagang magnetic mountain ay may kapangyarihang sirain ang mga gintong immortal. Walang pagkakataon ng mga lalaking nakaitim na iyon dahil nasa antas lang sila ng sekta. Sa isang iglap, karamihan sa mga lalaki na nakasuot ng itim na damit ay napatay. "Dustin, baka wala kang ideya kung sino ako. Ako si Prinsipe Irvin mula sa Underworld. Napakamali na tretuhin mo ako ng ganito. Binabalaan kita. Mas makabubuti sa'yo kung ibaba mo na ako at palayain mo ako ngayon din." Mapang-utos na sabi ni Irvin. Kahit natatakot siya ay hindi niya ito pinapayagang makita. Siya ay isang taong may dugong marangal. Kaya karaniwan sa kanya ang makipag-usap sa iba sa ganoong paraan. Palagi niyang itinuturing ang kanyang sarili na mas mataas kaysa sa iba. "Hoy pare, hindi mahalaga sa akin kung sino ka. Deadmeat ka pa rin ngayon," sabi ni Dustin na may masamang tingin sa kanyang mga mata. "You scum! How dare you? Tandaan mo na hinding-hindi ka pababayaan ng Underworld. Kung kukunin mo ang buhay ko." Tinggal ni Irvin. Hindi pa siya pinagbantaan ng kahit sino kanina. Ngunit nang marinig ang mga salitang iyon mula kay Dustin ay kumulo ang kanyang dugo sa galit. Nakapagdesisyon na si Dustin. At kinasusuklaman niya ito kapag may nananakot o nagpapasama sa kanya. Bago pa makapagsalita si Irvin ng mga nakakainsultong salita, gumawa na ng hakbang si Dustin. Dinurog niya ang hambog na si Irvin. Pagkatapos ay pinanatili ni Dustin ang espiritual na kaluluwa ni Irvin na nakabitin sa hangin. Ang pagkawala ng kanyang katawan ay lubos na natarante kay Irvin. Sa sobrang sakit ay hindi niya napigil ang mapasigaw ng mariin. "Brat, palayain mo na si Irvin." Biglang may malalim na boses ang biglang nagmula sa malayo. Ang tinig na umalangaw-ngaw sa hangin ay mabagsik at mapagmataas. Naglabas ito ng kapangyarihan na para bang nagsasabing walang makakalaban sa kanya. Ito ay ang tinig ng mabigat na pag-iral mula sa Underworld muli. Napaisip si Dustin. Naging alerto siya habang sinusubukang tumingin sa paligid. "Bakit kailangan kong gawin iyan?" Mataray na tanong ni Dustin. Medyo natakot si Dustin sa sobrang lakas ng boses. Pero hindi niya pinahalata. Sa halip ay may kalmadong ngiti sa labi. Sa katunayan, ang una niyang instinct ay tumakas. Ngunit bago niya magawa iyon ay isang ideya ang sumagi sa kanya. "Mukhang walang magawa sa akin ang mabigat na nilalang na ito. Otherwise, possessing so much power, he could already taken action and save Irvin instead of threatening me."
Marahil ay nasa malayong lugar siya at hindi mabilis na makarating dito. O marahil, may ilang mga tuntunin na pumipigil sa mga master mula sa paglalakbay mula sa isang universo patungo sa isang kamag-anak na mahina. Ang takot sa puso ni Dustin ay unti-unting nawala habang sinusubukang hulaan ang kawalan ng kakayahan ng nilalang na atakihin siya. Well, kailangan mong gawin ang sinasabi ko. Dahil ako ang pinuno ng Underworld. Tagot ng boses sa seryosong tono. Ano? Ang pinuno ng Underworld. Natigilan si Dustin. Hindi siya makapaniwala na ang mabigat na nilalang ang mismong pinuno ng Underworld. Ito ay isang hindi maikikaila na katotohanan na ang pinuno ng Underworld ay isang malaking pangalan at kinikilabutan ang lahat ng mga nilalang ng bawat universo. Kahit na ang pinakamakapangyarihang mga figure ng Immortal World ay magalang sa kanya at sabik na makipagkilala sa kanya. Siya ay isang nakakatakot na Panginoon. Malinaw na isa sa pinakamakapangyarihan at maimpluwensyang mga tao sa maraming universo. Talaga, walang sino man ang may kakayahan o lakas ng loob na tumanggi sa kanya. Nang makilala ni Irvin ang kanyang boses, natuwa si Irvin. Iligtas mo ako, sir. Wasakin mo siya. Marami na siyang napatay na mga tauhan natin. Tuwang-tuwang sigaw ni Irvin. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa labis na pagkamuhi niya kay Dustin. Naniniwala siya na makakaligtas siya ngayon dahil personal na dumating ang pinuno ng Underworld upang iligtas siya. Sa isip niya, ang pinuno ng Underworld ay parang isang Diyos. At walang bagay sa mundo na hindi niya magawa. Anak ka, bitawan mo ako. Ha? How dare you treat me like this? Ngayon magbabayad ka at pahihirapan kita. Tigaw ng espiritual na kaluluwa ni Irvin kay Dustin. Nadala talaga si Irvin sa kilig. Nagsimula pa siyang isipin kung paano niya pahihirapan si Dustin sa ikalawang pagkakataon na siya ay palayain. Wala akong pakialam kung ikaw ang pinuno ng Underworld. Ang mga kamay ng lalaking ito ay basang-basa ng dugo ng bilyon-bilyong nilalang sa universo na ito. Walang makakapagligtas sa kanya mula sa akin. Ngumisi si Dustin. At ikaw, oras na para pumunta sa impyerno. Walang pag-aaksaya ng sandali. Hinampis ni Dustin ng kanyang kamay ang espiritual na kaluluwa ni Irvin. Habang umaalingaw-ngaw ang matinis na hiyawan. Nadurog ang kaluluwa ni Irvin. How dare you defy my order? Umulog ang pinuno ng Underworld. Hindi mahalaga kung nasaan siya, ngunit ang kanyang galit ay dumaan sa space barrier at umabot sa universo kung saan nakatayo si Dustin. Umihip ang malamig na hangin sa paligid. Lumitaw ang mga makamulto na anino. At napuno ng miasma ng bangkay ang universo. Human brat, papatayin kita ngayon. Ang pinuno ng Underworld Huff. Malinaw sa boses niya kung gaano siya napuno ng galit. Palagi niyang mataas ang tingin kay Irvin. Ngunit sa sandaling iyon ay napanood niya ang huli na namatay kahit na nasangkot siya at sinubukang iligtas siya. Isang malakas na kalabog ang pumuno sa hangin. Pagkatapos ng ingay, isang higante ang nagpakita sa Underworld. Naglabas siya ng napakalakas na vibes. Nasusunod na sandali, lumipad siya sa hangin ng buong bilis at lumipat patungo sa universo kung saan matatagpuan si Dustin. Ang figure ay napakalakas kaya napunit niya ang espasyo habang siya ay nagpapatuloy at lumikha ng isang spatial na daanan. Pagkatapos ay pumasok siya sa daanan at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Para siyang mayabang at dominante. Maya-maya, lumitaw ang higanti sa gilid ng universo kung saan nakatayo si Dustin. Ang mga mata ng figure ay kasing laki ng isang bituin. Ang higanti ay hindi kapani-pani walang malakas. The moment he shook his head, it caused the space around him to collapse. Lumitaw ang mga itim na bitek sa paligid. Pagkatapos nito, nagsimula siyang magpalabas ng isang mapang-akit na aura na kumalat sa hangin. Nakikita ang aura. Ang lahat ng mga nilalang sa iba't ibang lugar ay natakot sa kamatayan. Lumuhad sila laban sa kanilang kalooban at nanginginig sa takot. Nako, ito ang pinuno ng Underworld. Hindi ako makapaniwalang umalis siya sa Underworld. Saan siya pupunta ngayon? Anong gagawin niya? Paano ito posible? Ano ang dahilan kung bakit siya umalis sa Underworld? May nangyari bang nakakasira ng lupa? Maraming mga masters.
na nasa paligid. Ang nakilala ang higanti sa paggamit ng kanilang espiritual na kahulugan. Wala silang ideya kung ano ang ginagawa ng pinuno ng underworld. Hindi nila siya nakitang lumitaw maliban kung may masamang mangyayari. Hindi. Avatar lang niya. Hindi nagtagal. Naintindihan ng ilan sa kanila na isa lang itong avatar ng pinuno ng underworld. Ngayong umalis na ang kanyang avatar sa underworld. Tiyak na may nangyaring kamangha-mangha. Isa sa mga dakilang master speculated. Ang avatar ng pinuno ng underworld ay nakatutok kay Dustin gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Kasing laki ng araw ang bawat mata niya. At mukhang naayos na sila ni Dustin. I never expected that Irvin would die in such a backward universe. Ang hirap talagang paniwalaan. It's unacceptable. Ang avatar ng pinuno ng underworld ay nagpahayag ng kalungkutan. Tumingin siya sa malayo na may isang pares ng malamig na mga mata at isang nakapirming titig na tila tumusok sa espasyo sa pagitan ng mga universo at sa isa pang malayong mundo. Nawala siya sa amin. Sayang. Mula pa noong bata pa siya. Kasama ko na siya. Parang ako ang nagpalaki sa kanya. Alam ko ang bawat maliliit na detalye tungkol sa kanya. Mula sa kanyang pagkabata. Nagpakita siya ng napakaraming potensyal at nagkaroon ako ng malaking ambisyon. Para sa kanya at sa kinabukasan na dadalhin niya sa underworld. Ngayon, wala na ang lahat. Namatay siya dahil sa taong bastard na iyon. Kailangan niyang pagbayaran ng sarili niyang dugo ang pagkamatay ni Irvin at sisiguraduhin ko iyon. At bago siya mamatay, ay matutuwa akong panoorin siyang naghihirap. Tahimik na bulong ng avatar sa sarili. Ang sakit sa pananakot niyang boses ay sapat na para manlamig ang dugo ng sinuman sa takot. Pugiling ng kanyang mga ngipin. Ipinahayag niya ang isang pangako na ipadala si Dustin sa kanyang kamatayan. Sa isang lugar sa kalapit na kawalan. Isang pares ng nakakatakot na mga mata ang biglang bumukas mula sa kanilang pagtulog. Kasing laki ng bituin ang bawat mata. Sa paligid ng pares ng mga mata ay isang dagat ng sumisitsit at kumukulo na dugo. Umuungol ito na may maitim na galit habang nagmumula rito ang matinding nakakakilabot na aura. Body, seryoso ka bang nagpaplanong kumilos? Ano ang plano mo kung ganoon? Pumapasok ka lang sa mababang universo na iyon at patayin ang batang iyon. Pero ano, hindi problema ang pagpatay sa kanya. Ngunit ang paglilinis ng gulo ay, hindi ba natatakot ka sa maaaring mangyari kapag sinira natin ang kasunduan? Nagtanong ang pares ng mga mata sa pinuno ng underworld. Ilang panahon na ang lumipas. Matagal na talaga. We have always honored that damned agreement. Di minsan hindi kami nang ahas na tumawid sa linya. Gayunpaman, sino ang nakakaalam kung ang kasunduang iyon ay aktibo pa rin o hindi? Marahil ay nawala ang bisa nito pagkatapos ng mahabang panahon. Malaki ang posibilidad na tayo ay ginawang tanga at natakot sa isang piraso ng walang kwentang papel. Sabi ng pinuno ng underworld sa mahinang boses sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Yes, that is an undeniable possibility. I support you, body. We make rules because we will break them one day. Kung mapapatunayan natin na ang madugong kasunduan ay naging walang silbi. Kung gayon sino ang makakapigil sa atin na kontrolin ang lahat ng sansinukob mula ngayon. Hindi mahalaga kung ang universo ay malaki o maliit. Dapat silang lahat ay sumailalim sa ating mga kahilingan at mangako ng katapatan sa atin. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig. Isang malaking figure, na tila walang katapusan ang laki, ay lumitaw sa magulong kawalan na hindi kalayuan sa kinaroroonan nila. Bawat pulgada ng katawan nito ay natatakpan ng makapal na itim na buhok. Ang espasyo sa paligid ng figure ay nabasag sa magulong piraso. Nasuspine sa dagat ng hindi mabilang na mga fragment ng kalawakan. Mukha siyang dambuhala na ipinanganak mula sa kaibuturan ng kaguluhan. Dala rin niya ang isang hindi mabata na baho na umaalingaw-ngaw ng milya-milya. Nakakuha siya ng isang punto. Ito ay karapat-dapat na subukan. Biglang umalangaw-ngaw ang isa pang dumadagandong na ingay sa malapit. Kasama ang nakakatakot na tunog ay isang nakakatakot na aura. Parehong tila nanggaling sa iisang direksyon.
Nakatago sa iba't ibang universo na may iba't ibang laki ang maraming mahuhusay na magsasaka o tinatawag na powerhouse. Ang avatar ng pinuno ng underworld na umaalis sa kanyang teritoryo at gumagala sa paligid ay nakakuha ng kanilang atensyon. Kaya lahat sila ay nagmadaling lumapit upang tingnan kung ano ang nangyayari. Hindi kataka-taka. Ang mga dambuhalang figure na ito ay mga avatar lamang na ipinakita ng makapangyarihang mga magsasaka na ito sa paggamit ng kanilang walang katapusang kapangyarihan. Hindi na kailangang naruroon ang kanilang mga tunay na katawan at sa gayon ay nanatili sa kinaroroonan nila. Haha! Ang pinuno ng underworld ay nagpasikat ng malamig at nasisiyahang ngiti. Ganap niyang alam kung ano ang iniisip ng lahat ng makapangyarihang magsasaka. Gusto lang nilang makita siyang subukan kung ang sinaunang kasunduang pangkapayapaan ay umiiral pa rin para sa kanila. Kung gagana pa rin ang kasunduan. Malalagay siya sa gulo at titigil na sila sa pagtutulak ng kanilang swerte. Kung ito ay sa mga normal na panahon, hindi siya kailanman magmamadaling gumawa ng ganoong desisyon. Gayunpaman, ito ay isang kritikal na sandali para sa underworld. Nakaligtas man ito o tumanggi. Depende sa kanilang mga susunod na galaw. Ang underworld ay nagdusa ng husto sa digmaan at nawala ang marami sa mga mandirigman nito. Maging si Erwin na labis niyang pinahahalagahan ay napatay sa labanan. Dingid sa kaalaman ng lahat. May isa pang dahilan kung bakit hinahamon niya ang bisa ng Ancient Peace Agreement. Kailangan niyang malaman kung ang mga tuntunin at kondisyon dito ay may bisa pa rin bago siya gumawa ng kanyang susunod na hakbang. Para sa lahat ng mga kadahilanang ito, sa wakas ay iniunat ng pinuno ng underworld ang kanyang napakalaking kamay patungo sa universo sa kanyang harapan. Biglang naging turbulent ang atmosphere. Lahat ng malalakas na magsasaka sa paligid niya ay pigil ang hininga sa sobrang katahimikan habang kinakabahang nakatingin sa parehong direksyon. Boom! Narinig ang mga dagandong. Dumadagandong at umaalingaw-ngaw sa lahat ng direksyon. Ang dambuhalang kamay ay nagbuga ng mabigat na aura at tumagos sa space barrier sa pagitan ng iba't ibang universo na may napakalaking mapang ipong puwersa. Nagdulot ito ng ilang layer ng space barrier na pumutok sa mga piraso. Hindi nagtagal. Sa wakas ay lumitaw ang dambuhalang kamay sa sansinukob na iyon matapos matagumpay na masira ang marami. Iba't ibang layer ng space barrier. Yes, it works. Wala nang bisa ang kasunduan. Nang makita ang matagumpay na pagtusok ng mga hadlang sa kalawakan gamit ang malaking kamay. Lahat ng malalakas na magsasaka ay sumigaw ng sorpresa. Halos sabay-sabay. Haha! Tinaunang kasunduang pangkapayapaan. Aking puwet, sandamakmak na tambak ng kabayo. Dalin lang tayo sa loob ng maraming taon. Ito ay isang pirasong papel lamang na walang kapangyarihan o impluwensya. Mula ngayon, lahat ng universo na may iba't ibang laki ay nasa ilalim ng ating kontrol. Tayo ay magiging mga Diyos ng lahat ng universo na mas mahina kaysa sa atin. Lahat sila ay isasama sa ating mga teritoryo. Ang lahat ng makapangyarihang magsasaka ay hindi napigil ang magsalita ng kanilang mga ambisyon. Na nangangarap ng magagandang araw sa hinaharap. Matagal nilang hinintay na dumating ang araw na ito. Samantala, ang payat na matandang lalaki ay handa nang umalis sa lugar na ito kung saan siya nanatili sa loob ng maraming taon. Nasa dulong-dulo ng magulong kawalan. Bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Tumingin siya sa paligid at sa wakas ay ibinalik niya ang tingin sa isang lugar. Ito ay sapat na matalim upang tumago sa walang katapusang kawalan at hanggang sa gilid ng universo. Ang pinuno ng underworld. Tinusubukan ba niyang pasukin ang universo sa pamamagitan ng puwersa? How dare he break the rules of the Ancient Peace Agreement? Bilang isang malakas na cultivator mula sa isang malakas na universo. Gusto niyang salakayin ang mahihinang universo at pukawin. Isang malaking digmaan. Gulat na sigaw ng matanda. Fury ang nakasulat sa buong mukha niyang namumula. Matagal na niyang napagdesisyonan na mamuhay ng hiwalay. Malayo sa marahas at magulong buhay sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, ang paglalahad ng mga kamakailang kaganapan ay maaaring pilitin lamang siyang bumalik. Well, kahit ilantad ko ang kinaroroonan ko ngayon. Kailangan ko siyang labanan at turuan siya ng leksyon na hinding-hindi niya makakalimutan.
Sabi ng payat na matanda na may matalim na kislap sa kanyang mga mata. Ang universo na ito ang kanyang tahanan. Dito siya ipinanganak. Lumaki siya at binuo ang kanyang buhay sa gitna ng mga planeta at bituin nito. Imposible at hindi katanggap-tanggap para sa kanya na panoorin na lang ang kanyang tahanan na naglalagablab at maging mga pool ng dugo. Sa Celestial Palace. Well, I can't wait to see what will happen next. The ancient peace agreement is not means invalid. Something interesting will happen soon. Bulong ng kaluluwa ni Peterson the Daoist ancestor sa sarili na may malamig na ngiti. Ang matanda ay tumingin sa dulong bahagi ng universo. Ganap na alam kung ano ang nangyayari sa kabilang dulo nito. Dapat naisip ko ito. Ang kasunduan ay dapat na natapos ilang siglo na ang nakakaraan. Ito ay iniwan ng mga pabaya at irresponsibleng mga magsasaka maraming taon na ang nakalilipas. Hindi ito maaaring at hindi dapat gamitin upang igapos ang kanilang mga inapo na walang ideya kung ano ang nilalaman nito. Matagal nang lumipas ang oras na iyon. Sabi ng leader ng underworld na may pilyong ngisi sa mukha. Nakaramdam siya ng labis na kasiyahan sa sandaling ito. Naghihintay kung kailan magsisimula ang paghahari ng underworld sa maraming universo. Ngayon pa lang, nasubok niya ng personal ang mga posibleng epekto ng Ancient Peace Agreement. Nagawa nilang patunayan na patay na ito at wala ng silbi. Very well. Kung ganoon, hindi na kailangan pang umiral ang universe na ito. Ang pinuno ng underworld ay nakatayo sa gilid ng universo na nais niyang sirain. Iniunat niya ang isang kamay niya at inilagay iyon sa space barrier. Humisi siya ng may malamig na mukha at nakakatakot ang tawa niya. Dahan-dahang ginalaw ng pinuno ng underworld ang kanyang kamay patungo sa universo na pinili niyang sirain. Lumaki ang kamay na halos mapuno nito ang buong kalawakan ng buong lugar na balak wasakin ng pinuno. Umalat ang nakakakilabot na aura sa bawat sulok nito. Boom! Nagsimulang manginig at dumagundong ang buong universo. Parang bombang sesubog na. Nalock ng kamay ang aura ni Dustin at inabot siya. Ang nakakakilabot na enerhiya ay tumakbo sa paligid ni Dustin sa mabilis na bilis. Isang napakalaking kamay. Naramdaman ni Dustin ang biglaang paglitaw ng kakilakilabot na kamay sa oras at nagawa niyang iwasan ito. Masasabi niya na ang may-ari ng kamay na ito ay isang mabigat na marital arts master. Ito ang pinuno ng underworld. Naramdaman ni Dustin ang pamilyar na aura mula sa malaking kamay at agad at matagumpay na nakilala ang may-ari nito. Master, ano ang dapat nating gawin ngayon? Agad na nagpadala si Dustin ng isang espiritual na mensahe ng kahulugan kay Peterson ang Daoist ancestor. Huwag kang matakot, maghintay ka lang. May mangyayari talagang interesante. Si Peterson ang Daoist ancestor ay tila may kumpiyansa habang sinasabi ang mga salitang iyon kay Dustin. Sa pamamagitan ng magulong kawalan. Ang payat na matandang lalaki ay sumugod patungo sa mahinang universo na parang kidlat. Nagsimula na siya sa kanyang paglalakbay palabas ng sansinukob na ito ng maaga. Kaya sa mga oras na ito, malayo na ang narating niya. At aabutin siya ng ilang oras para makabalik. Kayong mga hamak na hayop, ibabalik ko kayo sa impyerno kung saan kayo nararapat. Kasabay nito, ang napakalaki at nakakatakot na kamay ay lumitaw sa harap ni Dustin. Tumakbo ito pasulong. Determinadong sunggaban siya. Ang boses ng pinuno ng underworld ay umalangaw-ngaw din sa universo. Medyo nakaramdam ng pagkabalisa si Dustin. Wala siyang ideya kung ano ang gagawin sa sandaling ito. Biglang may nangyaring hindi inaasahan. Sa labas ng lahat ng universo, mayroong isang sira-sirang maliit na templo sa kailaliman ng kaguluhan. Ang templo ay napakaluma. Luma na ang pintura sa mga dingding na nagsimulang matoklap, na nagpapakita ng maruming lumang kahoy. Ang masama pa, maraming bitek sa tile sa bubong ng templo. Tumagas ang ulan sa loob. Nag-iwan ng maraming marka ng tubig. Sa maliit na templo, walang rebulto ng anumang Diyos ang makikita kahit saan. Lalo pa ang isang altar. Isang punit-punit na mesa na ginamit sa mga ritual ng pagsasakripisyo ay nakaupo sa gitna. Mayroong maraming maliliit na hukay sa mesa. Tila iniwan ng mga daga na kumagat dito. Ang isang kulay dilaw na papel, na pinindot sa ilalim ng isang bato, ay nakalagay sa gitna ng mesa.
Maliban doon, ang sira-sirang templo ay ganap na walang laman. Biglang nagsimulang kumislap sa nakakasilaw na liwanag ang sinaunang dilaw na papel sa mesa. Walang sino man ang lalabag sa sinaunang kasunduang pangkapayapaan. Isang boses na tila nanggaling sa sinaunang panahon ang narinig mula sa dilaw na papel. Pagkatapos ay kumislap ang makulay na liwanag at mabilis na lumabas sa dilaw na papel. Ang makulay na liwanag ay tila isang talam sa hugis. Lumipad ito sa malayo na parang sinag ng kidlat. Ang bahid ng makulay na liwanag ay bumaril mula sa sira-sirang templo. Lumabas mula sa kailaliman ng kaguluhan. At dumaan sa iba't ibang kalawakan at universo sa bilis ng kidlat. Dumating ito sa gilid ng universo kung nasaan si Dustin. Na sinusubaybayan ang aura ng pinuno ng underworld. Isang umuusbong na tawanan ang umalangaw-ngaw sa hangin. Ang napakalaking kamay ng pinuno ay nakapatong kay Dustin. Na umaaligid na sa itaas ng kanyang ulo. Ang nakakatakot na kamay ay nagliyab na may umiikot na itim na liwanag na sum-iris sa lahat ng nahawakan nito. Pinatibay ni Dustin ang kanyang sarili laban sa nalalapit na welga. Alam niyang walang saysay ang paglaban. Masyadong malawak ang pagitan ng lakas ng hepe sa kanya. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos ka. Ang boses ni Peterson, ang Daoist ancestor, ay biglang nagsalita sa Dustin Soulsea. Hindi na panatag si Dustin. Patay na ako. Malungkot niyang naisip. Sa sandaling iyon. Sa labas ng gilid ng universo. Isang matandang tinig, na parang umaalingaw-ngaw mula sa nakaraan. Ang sumigaw, kamatayan sa sino mang lumabag sa sinaunang kasunduan sa kapayapaan. Ang makulay na liwanag ay bumaril sa view, na tumatama sa ulo ng pinuno ng underworld na parang isang mahaba at makitid na machete. Boom! Ang espasyo sa loob ng 1,000,000,000 milya sa paligid ng pinuno ay nagsimulang manginig. Ang liwanag ay malakas at mapanganib. Na pumuputol sa hangin na parang kidlat sa dilim. Ano ito? Ang hepe snap, natigilan at galit sa pagkagambala. Mabilis ang guhit ng liwanag. Hindi man lang napansin ng pinuno ng underworld at iba pang makapangyarihang magsasaka ang pagdating nito. Hanggang sa nagdulot ito ng pagsabog ay tuluyan na silang naalerto sa pagdating nito. Inihagis ng pinuno ang lahat ng kanyang lakas sa pagtatangkang suntukin ang sinag ng liwanag. Puff! Ang kalahati ng katawan ng hepe ay hiniwa. Na pinaulanan ng dugo ang kanyang nabasag na katawan. Kaya naman napasigaw siya sa sobrang sakit. Ano ka ba? Tumigil ka na sa paglilipad at lumabas ka. Ang punong umuungal sa galit. Isang bahid ng liwanag na lang ang nakita niya na umaatake sa kanya. Hindi niya alam kung sino ang nasa likod nito. Ang malalakas na magsasaka sa paligid ay naparalisa sa pagkabigla. Nahati ang katawan ng hepe. Naiisip lang ni Dustin kung sino man ang nagpadala ng light streak ay tiyak na napakalakas. Swish! Lalong hiniwa ng makulay na liwanag ang pinaghiwalay na laman at buto ng pinuno. Tumakbo ito palayo pagkatapos ay tumalikod. Na nakakuha ng sapat na momentum para sa isa pang pag-atake. Ang bilis nito ay nakakasilaw. Sumasalungat sa lahat ng imahinasyon. Naglabas ito ng nakakatakot na enerhiya. Kumikinang ng mabangis. Dahil sa takot, ibinuka ng pinuno ng underworld ang kanyang bibig. Isang umuugong na itim na karagatan ang bumulwak. Na nagmula sa nether energy ng underworld at nagdadala ng mga batas ng kamatayan. Pinagsama-sama ng mga alon ang kanilang mga sarili upang maging isang napakalaking itim na palayok. Bang! Tinipsip ng maitim na palayok ang paparating na makulay na sinag at isinara ang takip nito. Ang walang katapusang madilim na apoy sa loob ng palayok ay nagngangalit. Sinusubukang supilan ang liwanag na sinag. Ngunit sa susunod na sandali, ang palayok ay sumabog. Ang nakakasilaw na liwanag ay lumabas. At ang kislap ng makulay na liwanag ay muling napunit sa katawan ng pinuno. Umalangaw-ngaw ang mga hiyawan sa hangin. Sa pagkakataong ito, durog na ang katawan ng hepe. Umalsik ang laman at buto sa buong langit. Dahil dito, nanlamig ang kamay na nakapatong kay Dustin. Ito rin ay sumabog. Pagkatapos ay nawala. Tumahimik ang langit. Payapa na nagniningning ang mga bituin. Ano? Nalilitong gulat na sambit ni Dustin. Tumangala sa biglang katahimikan.
Hindi ganoon kadaling sirain ang Ancient Peace Agreement. Sa Celestial Palace, ang natitirang kaluluwa ni Peterson ang Daoist Ancestor ay ngumiti ng mahina sa kanyang sarili. Sa magulong kawalan, ang payat na matandang lalaki ay mabilis na tumatakbo patungo sa gilid ng universo. Tinubukan niyang bumalik sa pinuno ng Underworld upang pigilan siya sa paggawa ng malawakang pagkawasak. Ngunit ang kamakailang mga pag-unlad ay nagbigay sa kanya ng paghinto. Ano? Nangyayari ba talaga ito? Sumili sa mukha ng matanda ang ngiti ng pagkamangha at tuwa. Kakasimula lang ba ng Ancient Peace Agreement? Nagtataka siya ng malakas. Halata sa boses niya ang pag-aalinlangan. Hindi siya makapaniwala. Sa wakas, samantala, sa labas ng gilid ng sansinukob. Ang malalakas na mandirigma na nakatayo malapit sa pinuno ay nabigla sa nakakagigil na eksenang ngayon lang nila nasaksihan. Ang hepe ay napawi sa wala pang 2 galaw. Napakasakit na suntok iyon. Ang kapangyarihan ng makulay na liwanag ay hindi mabilang. Sa di kalayuan, pinandilatan ng puno ang mga punyal sa sinag ng liwanag habang ang kanyang nakakalat na katawan ay maingat na niniting pabalik. Isa siya sa mga makapangyarihang Panginoon ng universo. Siya ay naging hindi mahahawakan sa loob ng maraming siglo. Gayunpaman, ngayon, siya ay dumanas ng gayong malubhang pinsala ng hindi man lang nakalaban. Swish! Dumating muli ang makulay na liwanag sa pinuno. Malinaw. Hindi ito titigil hanggat hindi siya nito napatay. Bastos ka. Sa isang mahabang alulong. Ang mga itim na ron ay tumalsik sa kanyang bibig at ilong. Nabumuo ng isang malawak na madilim na dagat at kumalat. Ang espasyo sa loob ng 100 milyong milya sa paligid ng pinuno ay sumabog. Ang lupain ay ganap na nawasak. Ngunit hindi ito isang pag-atake. Ito ay isang smokescreen para sa isang mabilis na pag-urong. Tinadya niyang humakbang sa kawalan upang dumaan sa ibang espasyo at makatakas. Napagtanto na niya na siya ay nasa napipintong panganib. Masyadong malakas ang makulay na flash at alam niyang hindi niya ito kakayanin. Alam niyang malilipol siya kung hindi siya susuko. Bagaman ang kanyang kasalukuyang anyo ay isang avatar lamang. Naglalaman pa rin ito ng bahagi ng kanyang enerhiya at sigla ng dugo. Malaking kawalan kung ito ay mawawasak. Ngunit hindi nagtagal ay nalaman niyang hindi siya makakatakas tulad ng kanyang pinlano. Ang makulay na liwanag ay bumasag sa kaguluhan. Tumawid sa kanya, at nasa likuran niya sa isang iglap. Fine. Gusto mo ng away. Pagbibigyan kita. Wala siyang ibang choice kundi harapin ang sinag ng ilaw. Ang sumunod na labanan ay nagpagulong-gulong sa enerhiya sa lugar. Nagdulot ito ng pagbagsak at pagkawasak ng dati ng nawasak na lupain. Ngunit ang labanan ay tumagal lamang ng isang iglap. Makalipas ang isang welga, pinutol ng makulay na liwanag ang ulo ng pinuno. Umalangaw-ngaw sa kalawakan ang kanyang mga hiyawan. Ang mga itim na ron ay kumalat mula sa kanyang katawan at nakakalat sa kalangitan. Ang kakilakilabot na kapangyarihan ng batas ay bulag na tumama sa makulay na sinag ng liwanag. Ngunit ang mga huling pagsisikap na ito na lumaban ay walang kabuluhan. Puff! Sa huli, naging abo ang avatar ng pinuno ng Underworld. Ito ang huling dayami para sa mga natatakot na magsasaka sa kanilang paligid. Isa-isa nilang tinapik ang kanilang kakayahan sa paggalaw ng katawan at nagmamadaling umalis. Ang makulay na liwanag ay nanatili sa lugar saglit lamang pagkatapos ng pagkatalo ng pinuno. Tapat lang ang tagal para lumabas ang boses mula rito. Walang sino man ang lalabag sa sinaunang kasunduang pangkapayapaan. Dahil dito, nanginginig ang liwanag sa hangin at tuluyang nawala. Ito ay umalis na kasing misteryoso ng pagdating nito. Itong hanggal na sinaunang kasunduang pangkapayapaan. Umalangaw-ngaw ang galit na dagandong sa buong palasyo. Umabot pa sa kaibuturan ng buong Underworld. Kumikislap ang kidlat at dumagundong ang kulog sa Underworld habang ang mga haligi ng tingin na kulay escarlata na kidlat ay tumama mula sa langit. Kinilig ang mga multo sa umaalingaw-ngaw na tunog. Lumuhad sila sa lupa. Walang lakas ng loob na bumangon. Tumahimik ka, sir. Ang nangyari ngayon ay nagpatunay na ang kapangyarihan ng sinaunang kasunduang pangkapayapaan ay umiiral pa rin. Ngunit isa pang bagay ang napatunayan nito.
Mahinahong sabi ng isang nasa katanghaliang gulang habang hawak ang isang pamaypay sa kanyang kamay. Tila ay nasa isang pag-aaral na pinalamutian ng elegante na may maraming libro. Anong ibig mong sabihin? Josiah. Naguguluhang tanong ng isang nakakatakot na lalaki. Nakasuot siya ng korona at isang maitim na kulay ube na damit na may birda ng siyam na itim na dragon na bumungad sa kanilang mga ngipin at kanilang mga kuko. Ang espasyo sa paligid ng lalaki ay patuloy na nabasag sa maliliit na piraso dahil sa kanyang mabigat na aura. Siya ang pinuno ng Underworld. Isa sa pinakamakapangyarihang figure sa universo. Sir, pag-isipan mo. Ayon sa alamat, walang sino man ang maaaring hamanin ang sinaunang kasunduan sa kapayapaan. At sino mang lalabag dito ay papatayin at gayon din ang sino mang mahal niya. Ito rin ang dahilan kung bakit walang nang ahas na sumalungat sa sinaunang kasunduang pangkapayapaan noong mga nakaraang panahon. Gayunpaman, ngayon, nilabag mo ang kasunduan. Ang parusang natanggap mo ay ang pagkawala ng iyong avatar habang nananatili kang hindi nasaktan. Higit pa rito, walang masamang nangyari sa Underworld. Wala ka bang maisip mula sa lahat ng ito? Sabi ni Josiah sabay wave ng fan. Nang marinig ito, nataranta ang pinuno ng Underworld. Pagkatapos ay may napagtanto siya nang lumiwanag ang kanyang mukha. Tawa siya ng tawa. Tama ka Josiah. Ipinapakita nito na hamina ang kapangyarihan ng sinaunang kasunduang pangkapayapaan. Ito ay hindi kasing lakas ng dati. Mabuti. Napakahusay. Nakuha ko ang ganoong mahalagang impormasyon sa presyo ng isa sa aking mga avatar. It's a good deal. Sabi ng pinuno na mukhang napakasaya. Napataas ang kanyang kalooban nang marinig ito. Kung ganoon, magagawa ko ang gusto ko nang walang pagsasaalang-alang. Babalik ako, Perth. Maghintay at tingnan lamang. Babawiin ko ang pag-aari ko sooner or later. Malamig na tumawa ang pinuno ng Underworld na may nakakatakot na tingin sa kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala, Ginoo. Ang sinaunang bituin ay humihina kasama ang mga nilalang nito. Naniniwala akong kaya mong sirain ang libo-libong bituin na tulad nito nang walang kahirap-hirap. Ang bagay na naiwan mula sa sinaunang Underworld ay nakatakdang maging iyo. Ginoo, sabi ni Josiah. No, I don't think so. I have a feeling na hindi ganoon kadali ang sinaunang bituin. Baka may mga sikreto itong hindi natin alam. Ang pinuno ng Underworld ay tumingin sa malayo na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Samantala, maraming mga masters ng iba't ibang universo na nakaalam na ang avatar ng pinuno ng Underworld ay pinugutan ng ulo ay dumating sa parehong realisasyon. Ito ay na ang sinaunang kasunduan sa kapayapaan ay hindi gaanong makapangyarihan kaysa dati. Mula ngayon, hindi na natin kailangang sumunod sa kasunduan. Kaya nating gawin ang lahat ng gusto natin. Nagbulang-bulungan ang lahat ng mga Panginoon. Sila ang pinakamagaling sa mga sansinukob at walang makakalaban sa kanila. Noong araw na iyon, nagtipon ang mga maitim na ulap. Humanig ang lupa at humalulong ang hangin sa lahat ng dako. Sa hindi malamang dahilan, lahat ng nabubuhay na nilalang ay nakadama ng matinding takot mula sa kaibuturan ng kanilang mga kaluluwa. Ang mga pagbabago ng panahon ay nagpapahiwatig na ang isang malaking kaguluhan ay papalapit na. Lahat ng universo ay magugulo at isang kakilakilabot na sakuna ang paparating. Sa ibang mga daigdig, naramdaman ng mga manghuhula ang masamang palatandaan habang napagmamasdan nila ang biglang pagbabago ng panahon. Pagkatapos ay dumura sila ng dugo at mukhang nanghihina. May mga nahimete pa. Mahirap makita ang hinaharap. Walang nakakaalam kung ano ang susunod na mangyayari. Napabuntong hininga na sabi ng isang maputi ang buhok na manghuhula. Ka-universo kung nasaan si Dustin. Mukhang tapos na. Gaman ang pakiramdam ni Dustin habang nakatingin sa direksyon kung saan nawala ang pinuno ng malaking kamay ng Underworld. Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam upang suriin kung ano ang ginagawa ng Heavenly Majestic Pot. Nalaman niya na ang palayok ay nasa gitna ng matinding pakikipaglaban sa 6 na gintong immortal ng Divine Sect. Agad na isinaaktibo ni Dustin ang kanyang omnipotent lightness at tumungo sa larangan ng digmaan. Nagsisi ka na ba? Ang kahihinatnan ng pagtataksil sa Divine Sect ay kamatayan.
Sabi ng isa sa mga gininto ang immortal ng Divine Sect na may pagmamakaawa. Siya at ang kanyang mga kasama ang may kapangyarihan. Ginamit nila ang kanilang natatanging mga diskarte. Na pinipilit ang Heavenly Majestic Pot na umatras. Gusto mo akong ilabas. Kayong mga mahihina. Huwag mong purihin ang sarili mo. Putol ng Heavenly Majestic Pot habang umaatras. Bagamat dahado ito. Hindi ito mukhang bigo. Hayaan mo akong makatulong sa iyo. Si Dustin ay lumitaw sa larangan ng digmaan. Nang marinig ito, ang 6 na gintong immortal at maging ang Heavenly Majestic Pot ay natigilan sa kanyang pagdating. Ang 7 sa kanila ay nasa Golden Immortal Realm. At isang binata sa antas ng ninuno ng sekta ang nagsabing darating siya para tumulong. Akala nila ay wala na sa isip si Dustin. Itinago ni Dustin ang kanyang tunay na cultivation base gamit ang aura disguising skill na pinagkadalubhasaan niya. Na pinapakita ang kanyang sarili na mas mahina kaysa sa tunay na siya. Napakahusay ng pagkakigawin ng kasanayan na kahit na ang mga gintong immortal ay hindi nakita sa kanyang pagbabalat kayo. You're not helping. Run. Boy. I can't save the both of us. Tinabi ng Heavenly Majestic Pot kay Dustin sa pamamagitan ng espiritual na kahulugan nito. Huwag kang mag-alala. Nandito ako para tumulong. Nangangako akong hindi ako makikialam sa iyo. Tugon ni Dustin na may kumpiyansa ng ngiti sa labi. Pagkatapos, nang walang pagsasaalang-alang, siya ay sumugod patungo sa isa sa mga gintong immortal. Naghuhukay ka ng sarili mong libingan. Ang gintong walang kamatayan ay nanunuya sa paghamak sa tiwala ni Dustin. Hindi niya kailangang gamitin ang alinman sa kanyang mga lihim na kakayahan dahil naniniwala siyang sapat na ang isang normal na pag-atake upang patahimikin ang nanghihimasok. Paimpol niyang iniunat ang kamay para hawakan si Dustin. Habang tiwala ang gintong immortal na madali niyang mapapatay ang binata. Biglang lumipad palabas sa katawan ng huli ang mahiwagang magnetic mountain. Nanatili itong nakabitin sa hangin. Napapaligiran ng 9 na patak ng celestial star water habang ito ay lumaki sa laki ng bundok. Ang bundok kasama ang mahiwagang tubig ay nagpakawala ng malakas na pag-atake nito sa gintong immortal. Ano ba yan? Ang gintong immortal ay nabigla. Nagulat siya. Tinubukan niyang umatras. Gayunpaman, ang mga pag-atake ng Mysterious Magnetic Mountain at ng Celestial Star Water ay nagpabagal sa kanyang paggalaw hanggang sa gumapang. Naramdaman niya ang bigat ng 1,000 bundok na nagpapasan sa kanya. Inilabas ni Dustin ang kanyang espada at sinugod ang takot na gininto ang immortal. Inabot siya sa isang kisap mata. Mamatay. Umungol si Dustin. Anong nangyayari sa kanya? Nakarating na siya sa genuine immortal realm. Ngayon lang naramdaman ng Heavenly Majestic Pot at ng 6 na gintong immortal ang kapangyarihan ng totoong vital energy realm ni Dustin. Kahit na ang tunay na immortal ay isang antas lamang na mas mataas kaysa sa ninuno ng sekta. Ang pagkakaiba ng lakas ay napakalaki. Hindi madaling gawain para sa isang ninuno ng sekta na maabot ang tunay na immortal realm. Sa napakaikling panahon, nagtagumpay si Dustin na maging isang tunay na immortal. Nahirapan silang paniwalaan na ang isang kasing bata ni Dustin ay makakamit ang gayong gawain. Lahat ng nakatayong saksi sa suntok ni Dustin ay nawala ng masabi. Kasama ang kanyang demonyong katawan. Naglunsad siya ng galit na pag-atake sa gintong immortal. Ang Golden Immortal naman ay nagngangalit ang ngipin sa frustration. Natagpuan niya ang kanyang sarili na hindi makagalaw sa pambihirang mga kayamanan ni Dustin, ang mahiwagang magnetic mountain at ang 9 na patak ng celestial star water. Dahil dito, maliit lang ang naipamalas niya sa kanyang kapangyarihan. 2/3. Pumunta ka sa impyerno. Damang-dama ni Dustin ang galit na kumukulo sa kanyang sistema. Kasing init ng magma. Tinimulan niyang gamitin ang lahat ng lihim na kakayahan na mayroon siya at nagbigay ng lakas na napakalakas na tila siya ang Diyos ng digmaan. Sabi niya, wala akong pakialam kung nasa genuine immortal realm ka man o wala. Regardless, hindi ka pa rin nakaka-proud sa paligid ko. Matapos marinig ito ng gintong walang kamatayan, nag-aapoy ang apoy ng puot at puot sa maliliit niyang singkit na mata. Ngunit hindi nagtagal. Ang kanyang galit ay napalitan ng takot.
Naramdaman niya ang pag-agos ng dugo sa kanyang mukha habang nanatiling hindi kumikilos dahil sa makapangyarihang mga ari-arian ni Dustin. Pakiramdam niya ay humihingal siya habang tumutulo ang mga butil ng pawis sa kanyang noo. Bang! Pagkatapos ng 2 o 3 galaw, itinuro ni Dustin ang isang daliri sa mahiwagang magnetic mountain. Kaagad, sa ilalim ng kanyang pag-activate, bumagsak ito mula sa langit. Bilang kinahinatnan, ang katawan ng gintong walang kamatayan ay nawasak at itinapon ng ilang milya. Swish! Sa isang hakbang pa lang, nasa harap na agad si Dustin ng bagbog na kalaban. Hinubad niya ang kanyang mahabang espada at nilaslas ang ulo ng gintong immortal sa isang mabilis na galaw. Nakatayo doon si Dustin. May talam sa kanyang kamay. Hinahayaang tumulo ang dugo ng kalaban sa gilid nito. Nakita ni Dustin ang pagkabigla sa mukha ng 5 iba pang gintong immortal bago nila ito maitago. Isang maliit na ngiti ang naglalaro sa kanyang mga labi dahil alam niyang matagumpay siya sa paglalagay ng takot sa kanila. Dahil sa pagkagulat, tumakbo sila patungo sa direksyon niya sa pagtatangkang iligtas ang kanilang kasama. Kung gusto mo siyang iligtas, kailangan mo munang makuha ang pahintulot ko. Paano naging posible para sa Heavenly Majestic Pot na palayain sila? Umungol ito at hinaranggan ang lahat ng pag-atake ng 5 gintong immortal. Anak, hindi ka aalis sa lugar na ito nang hindi nasaktan. Magiging bangkay ka na sa pagtatapos nito. Ang espiritual na kaluluwa ng gintong immortal na iyon ay umungal ng galit. Nabigul lang si Dustin na sirain ang espiritual na kaluluwa ng kanyang kaaway. Nawala ito sa kanyang ulo at lumipad na kasing bilis ng kidlat. Hindi ka makakatakas sa akin. Halos hindi marinig ang bulong ni Dustin. Nakasuot ng walang pakialam na mukha. Itinuro niya ang direksyon ng gintong immortal. Tasandaling nagbigay siya ng signal. Ang mahiwagang magnetic mountain ay agad na lumipad palabas at hinabol ang espiritual na kaluluwa ng gintong immortal. Pagkatapos, ito ay napawi na durog at naiwan sa limot. Walang awa si Dustin. Pagkatapos ng lahat, tila ay mga nanghihimasok mula sa kabilang sansinukob na nagdulot ng kalituhan at nakagambala sa kaligtasan ng sansinukob na ito. Brat, how dare you kill the man of the divine sect? May death wish ka talaga. No. Ang iba pang 5 gininto ang immortal ay ginawa ang kanilang makakaya upang itago ang kanilang takot at kaba kay Dustin. Ngunit ang panginginig sa kanilang boses ang nagsabi ng lahat. Baka umasta sila na parang galit sa kanya. Pero deep inside, kinikilig sila. So ano, kahit nagaling ka sa divine sect, kung sino man ang maglakas loob na saktan ako ay papatayin. Nang hindi nag-aksaya ng isa pang segundo, tumakbo si Dustin papunta sa kanila. Bang! Sa pagkakataong iyon, ang mahiwagang magnetic mountain ay bumagsak laban sa isa sa mga gintong immortal. Ang magulong gravity ay pinindot ang mabituing kalangitan, na nagresulta sa isang pagsabog. Haha! Tama siya. Sa paningin ko, ang mga tao mula sa Divine Sect ay walang iba kundi isang grupo ng mga walang hiyang bastards. Tawa ng tawa ang Heavenly Majestic Pot. Ang Heavenly Majestic Pot ay palaging pinaghihinalaan na ang pagkamatay ng dating may-ari nito ay may kinalaman sa kasalukuyang pinuno ng Divine Sect. Higit pa rito, ayon sa kombensyon, ang Divine Sect ay dapat magbigay dito ng mga mapagkukunan para sa pagkukumpuni ng sarili nito. Ngunit ang Heavenly Majestic Pot ay walang natanggap mula sa kanila sa nakalipas na ilang taon. Sa makatuwid, ang puot nito sa Divine Sect ay nabigyang katwiran. Wala itong naiwan kundi ang pagkasuklam sa kanila. Mamatay. Matapos ang ilang welga, ang gintong immortal na umaatake kay Dustin ay nakatanggap ng matinding suntok mula sa kanyang kaaway. Halos hindi na makilala ang kanyang katawan sa lahat ng dugong ibinuhos niya. Biglang bumukas ang Eye of the Ghost Dumb Ancestor sa pagitan ng mga kilay ni Dustin. Isang sinag ng malamig at madilim na liwanag ang bumungad at tumitig sa gintong walang kamatayan. Tasandaling sinalubong ng gintong immortal ang tingin nito. Ang kanyang utak ay nalaban ng pagkagulat at pagkalito. Tinunggaban ang pagkakataong ito. Tumakbo si Dustin patungo sa kanyang direksyon at pinutol ang kanyang ulo sa isang laslas lamang ng kanyang talam. Tiniyak din niya na ang kanyang espiritual na kaluluwa ay maalis. Patayin.
Kahit na pagkatapos na ibagsak ang dalawang gintong immortal, si Dustin ay tila puno pa rin ng enerhiya. Sunod-sunod siyang sumugod sa kanila. Ito ay hindi maganda. Ang natitirang mga gintong immortal ay nasaroon ng loob at naramdaman nila ang takot na bumabalot sa kanilang mga puso. Natagpuan nila ang kanilang sarili na nanlamig sa buto at tumalikod upang umalis. Napagtanto nila na ang kapangyarihang taglay ni Dustin ay lampas sa kanilang maarap. Napagtanto nila na kung ipagpapatuloy nila ang kanilang laban, sa huli ay mawawalan sila ng buhay sa kanyang mga kamay. Hindi ka makakatakas. Hindi hahayaan ni Dustin, kasama ang Heavenly Majestic Pot, na magkaroon sila ng pagkakataong makatakas. Muli silang lumapit sa kanila at hinabol sila. Ginawa ng mga gintong immortal ang lahat para makatakas. Gayunpaman, hindi pa rin ito sapat. Matapos masira ang genuine immortal realm, ang bilis ni Dustin ay mas mabilis kaysa dati noong ginamit niya ang Omnipotent Lightness skill. Gamit ito, madali niyang naabutan ang kanyang mga kaaway. Hinarang ni Dustin at ng Heavenly Majestic Pot ang isa sa mga posibleng paraan ng Golden Immortal para makatakas isa sa harap, at isa pa sa likod. Ipaglalaban kita. Ang gininto ang walang kamatayan ay sumigaw ng matindi nang malaman niyang wala na siyang paraan. Fight or flight. Naisip niya, dahil hindi niya kayang malampasan si Dustin. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ibigay ang lahat sa halip na patayin siya. Ito ay nagkakahalaga ng panganib ng kanyang buhay kaysa sa bumaba ng walang laban. Ngunit paano niya makakayanan ang mga pag-atake ni Dustin at ng Heavenly Majestic Pot ng sabay? Masyado silang makapangyarihan. Sa sandaling ma-corner ni Dustin at ng Heavenly Majestic Pot ang gintong immortal, itinumba nila siya hanggang sa siya ay namatay. Patuloy nilang hinabol ang tatlo pang gintong immortal. Ginamit ng natitirang tatlong Golden Immortal ang kanilang kakayahan sa paggalaw ng katawan upang makatakas sa pinakamabilis na bilis na magagawa nila. Makalipas ang ilang sandali, nagpunta sila sa isang malawak na magulong espasyo. Ang partikular na espasyong ito ay kung saan dating matatagpuan ang Divine Sect. Nang maganap ang labanan sa pagitan ng Heavenly Majestic Pot at ng pitong gintong immortal, ang lugar ay nawasak at ito ay naging isang magulong espasyo. Sa magulong espasyo, may isang sinaunang altar na lumulutang sa hangin, na nagniningning sa nakakasilaw na liwanag. Dati ito ay nasa isang sangay ng Divine Sect, nang ang partikular na lugar na ito ay Nullipole. Ang altar na ito ay nakatayo pa rin ng buo. Lumutang ito sa orihinal nitong posisyon. Nang walang anumang pinsala, ang tatlong gintong immortal ay tumakbo patungo sa altar. Tumayo sila sa harap nito, at gumawa ng ilang kilos gamit ang kanilang mga kamay. Ipinapadala nila ang kanilang vital energy sa altar. Boom! Biglang yumanig ang altar at tumugon. Chief, ibalik mo kami. Ang tatlong gintong immortal ay hindi makapagpigil ng kaligayahan. Gamaan ang pakiramdam nila sa sandaling matagumpay silang nakipag-usap sa kanilang pinuno. Okay. Ipapadala ko ang spaceship para sunduin ka ngayon. May biglang sumulpat na anino at napanatag ang loob nilang tatlo. Pagkatapos, sa malayong distansya, sa ibang mundo, lumitaw ang isang maliit na dilaw na barko na may bahid ng kayumangging kulay, na dumaraan sa mga puwang ng napakabilis. Nagtungo ito sa universo kung saan kinaroroonan ng mga gintong immortal. Narito ang spaceship, sa pagpikit ng kanilang mga mata upang makita ang malabong figure. Ang mga gintong immortal ay nadama na ang kanilang mga puso ay napuno ng kagalakan, ito ang kanilang hudyat ng kaligtasan. Maya-maya lang ay may narinig akong boses. Hindi ka makakatakas. Anunsyo ni Dustin. Siya at ang Heavenly Majestic Pot ay sumunod sa mga gintong immortal. Milyon-milyong milya ang layo nila sa kanila. Ngunit kahit nasa ganitong distansya, malinaw nilang nakikita ang sinaunang altar. Alam niyang gagamitin nila ito bilang kanilang pagtakas. Anak, teka, gamit ang isip nito. Biglang pinahinto ng Heavenly Majestic Pot si Dustin. Ha? Anong meron? Dalilito. Tumingin sa gilid si Dustin patungo sa Heavenly Majestic Pot. Kung hindi ako dinaya ng aking mga mata. Ipinadala ng pinuno ng sekta ng Divine Sect ang spaceship upang kunin silang tatlo.
Ito ay isang malakas na lumilipad na magic treasure ng Space Sect. Tapalagay ko ito ay ang pinuno ng sekta ng Divine Sect na espesyal na humiram ng spaceship mula sa kanila upang ipadala ang 7 gintong immortal sa ating universo. Bakit hindi natin sakupin ang spaceship? Ano sa tingin mo? Iminungkahi ng Heavenly Majestic Pot na gamitin ang kanyang espiritual na kahulugan. Kunin ang spaceship. Paano? Maaaring ito ay isang malaking hamon. Ngunit naramdaman ni Dustin ang isang electric ball sa kanyang sistema dahil sa pananabik. Masyadong interesado si Dustin na kunin ang mga kayamanan mula sa kanyang mga kaaway. Alam niya na ang spaceship na ito ay hindi lamang iba pang kayamanan. Pagkatapos ng lahat, tinuri ito ng Heavenly Majestic Pot. Maaari tayong lumabas doon at itago ang ating pag-iral. Kapag bumaba ito sa universo, maaari tayong magpakita at agawin ang barko. Ang Heavenly Majestic Pot na iminungkahi. Pwede ba yon? Lahat sila ay mga gintong immortal. At ang pinuno ng Divine Sect ay bibigyan din ng pansin. Natatakot akong magsilbi itong mahirap na hamon para sa amin. Isinaalang-alang ni Dustin ang mga plano ng kanyang kasama ngunit tila nagdududa tungkol dito. Kung hindi sila mag-iingat, tiyak na doon nila sasalubungin ang kanilang pagkamatay. Don't worry. May sarili akong plano. Hanggat nakikipagtulungan ka, mayroon kaming magandang pagkakataon sa pakikipaglaban. Panatag ang loob ng Heavenly Majestic Pot. Ang boses nito ay parang may tiwala.